Mo ba yung huling press ko na ginawa ni Duterte? Yung 45 minutes long na panay rambling sa trance niya sa buhay. My God, ang hirap panoorin talaga to. Pero pag-uusapan natin yung mga iba't ibang punto nung press ko na ginawa niya at himayin natin to. Unang-una, binanggit niya na may cancer daw siya. Alam mo, ako naniniwala ako na may cancer siya. Although ang daming beses na nagsisinungaling si Duterte, ang dami niyang fake news. Eto, mukhang naniniwala ako na may cancer siya. Dahil tignan mo lang yung itsura niya. Mukhang mamamatay na to si Duterte. Kita mo, hirap na hirap nga siya maglakad. So, ngayon, kung sa akin, ayokong mamatay si Duterte. Alam mo kung bakit? Kasi kailangan niyang harapin yung mga kasalanan niya at yung mga krimen niya sa ating bansa at sa ating mga mamamayan. Importante na maparusahan to si Duterte sa kanyang mga nagawa sa atin. So, dahil doon, sana hindi pa siya mamatay. Pangalawa, binanggit niya na tatakbo nga siyang mayor ng Davao. Alam mo, interesting thing dito is Baste is the current mayor of Davao. Bakit hindi tatakbo si Baste for re-election? At pinilit pa nila o kaya kinonvince sila yung tatay nila na may sakit na ganang katanda na tumakbo bilang mayor. Paano tatakbo bilang mayor yan? Hindi nga makalakad. Alam mo kung bakit tingin ko? Kasi si Baste alam niya na hindi siya mananalo for re-election. Na wala siyang enough charisma para manalo for re-election. Kaya yung tatay na lang niya na may sakit ang tatakbo. Dahil tingin nila na ang mga taga Davao ay iboboto pa rin ang mga Duterte na kahit na si Rodrigo Duterte ay may sakit na at nakita na nga natin na medyo may tama na sa ulo itong si Duterte, na tingin nila kaya pa rin nila manalo. Tingnan na natin kung mabubudol pa ba ang mga taga Davao o kaya natuto na sila. Dito natin malalaman kasi ang kalaban nila dito ay ang mga Nograles. At malakas din ang mga Nograles sa Davao. So, dito sa election na to, ito na ang moment of truth para malaman talaga natin kung hawak po ba ng mga Duterte ang Davao o kaya nagising na ang mga taga Davao. Pangatlo, binanggit din ng Duterte na pag in-invite daw siya sa congressional hearing, sa Quadcom, tungkol sa EJ case, pupunta daw siya. Pero, dapat daw educated daw yung mga tanong. Alam mo, sa totoo lang, tingin di ang pupunta Takot siya Hindi niya kaya humarap sa isang panel na mga hindi friendly sa kanya, na mga magtatanong ng mga mahihirap na tanong. Hindi niya kaya humarap doon Kaya tingin ko hindi yan talaga pupunta Tapos, ang interesting thing dito, as ilang beses nga niya inamin na talagang meron siyang kinalalaman tungkol sa mga EJK. Kundi sa totoo lang, alam naman natin to, I think it's an open secret, na siya talaga yung mastermind. Kahit nga yung mga nagsusupport kay Duterte, sinasabi nga nila, alam nila na pumapatay tao to si Duterte. Kaya kailangan talaga siyang umarap at kailangan siyang maparusahan dahil dito. Ngayon, binanggit din ni Duterte na sabi niya, de-defend daw niya ang mga pulis. Pinag-uusapan natin si Garma at saka si Leonardo. Sabi niya, i-defend daw nila at kukuha daw siya ng lawyer para daw madepensahan daw sila. Kasi daw, palagi daw niya susuportahan ng pulis at ang military. Sandali lang po, ang pinatay po ni Garma ay isang military general. Yan ang suportahan mo. Yung napatay, yung biktima, hindi yung gumawa ng kasalanan. Diyan yung mali sa pag-iisip ng mga sumusuporta kay Duterte. Tingin nyo, kailangan suportahan nyo yung perpetrator. Suportahan nyo yung mga biktima. Si Barayuga ang biktima dito na general. Kung totoong seryoso siya at may sinseridad siya na suportahan ng mga military, kailangan nyo suportahan at hanapin at alamin ang totoong pumatay kay Barayuga na mukhang alam naman natin na lahat sa paglabas ni Mendoza na lumalabas na si Garma at si Leonardo ang nagplano nito dahil lang sa kanilang greed. Yun. Okay? So, ang suportahan dapat ni Duterte ay si Barayuga, hindi si Garma. Pero, knowing Duterte, palagi niya sinusuportahan ang mga pumapatay tao, ang mga kriminal, at ang mga masasamang elemento sa Pilipinas. At yan ang katotohanan.